Ang kwentong ito ay katang-isip lamang na mula sa aking imahinasyon at karugtong ng kwento kong ang ginintuang Muntot Pagi. Salamat. Ako po ito muli, si Pastor Mac, na maglalahad kung bakit ko naging misyon na sagipin ang mga kaluluwa ng sangkatauhan upang hindi sila mapunta sa tinatawag na kadiliman o impyerno, na itinuturo ko ang kaligtasan ng kanilang kaluluwa sa pamamagitan ng banal na kasulatan. At habang hindi pa huli ang lahat, sila na ay magbago at itigil ang pagiging masama, lalo na't karumal-dumal ito sa mata ng ating amang lumikha. Alam nyo ba kung bakit naging ganito ang aking pananaw sa buhay? Nagsimula ito nung ako'y 4th year high school pa lamang. Habang ako'y mahimbing na natutulog, ay nagkaroon ako ng di malilimutang bangungot. At sa isang iglap ay napunta ako sa lugar na puno ng paghihirap. Dahil rinig ko ang panaghoy ng mga taong dumadanas na tila sinasaktan. Nagtataka man at nagtatanong sa aking isipan kung paano ako napunta sa lugar na iyon, na nakatulala at unti-unting naglalakad. Nang sa di katagalan ay napansin kong sobrang init ng paligid, kaya walang tigil ang pagtagaktak ng aking pawis. At ang mga tinatapakan ko ay tila lubak-lubak, at pansin ko kahit medyo madilim ang paligid, naggalat ang mga taong bukod sa walang ekspresyon ang mga mukha, ay medyo namumutla pa ang mga kulay ng balat nito. Ang bawat isa ay nakatingin lang sa kawalan. Wala na ang mga ito sa tamang pag-iisip. Kaya sa takot ko na baka ang isa sa mga yun ay saktan ako, kahit medyo malubak ang daan, ay nagtatakbo na ako. Habang papalayo sa kanila ay napansin ko ang mga dinadaanan ko ay may mga tuyong punong kahoy na nagdiliyab, kaya lalong uminit ang kapaligiran. Dahilan para makaramdam din ako ng matinding pagkauhaw. At ang kalangitan ay madilim, mahahalin tulad sa nagbabadyang pag-ulan, dahil nagpapakawala ito ng malakas na kidlat. Sa mga nasaksihan ko ay lalo pang nanlaki ang aking mga mata nang may mga nakita akong nilalang. Medyo namumula-mula at nagkikintaban ng mga balat nito, at ang tangkad nila ay aabot sa 7 talampakan. Wala itong mga buhok, pero may mahaba itong nagtutulisang mga sungay. Hindi ako makagalaw sa aking kinatatayuan dahil masyadong mababalasik ang mga mukha nito, at isama pa ang mga naghahaba ang buntot, at may mga pakpak ito na mahalin tulad sa isang paniki. Dito na rumihistro sa aking isipan na sila'y mga demonyo, at ang napuntahan kong lugar ay ang tinatawag na impyerno. Ang mga nilalang na ito ay may pinagkakabalahan at nagtatawanan pa dahil naaaliw sila sa kanilang ginagawa. Lalong nanlaki ang mga mata ko sa nakita ang dahilan kung bakit sila nagtatawanan. Isang lalaki ang nakikita ko na walang awa nilang pinagtutulungang bugbugin. Kahit hindi na nito makuwang tumayo, ay binubuhat pa din ito ng isang demonyo, at pag nakatayo na ng tuwid, ang kawawang lalaki agad bibigwasan ng malakas na suntok. Kaya bigla itong napabaliktad. Ang lalaking yun ay nakilala ko, walang iba kundi si Kapitan Juancho. Ito ang kinikilala sa aming lugar bilang chairman o kapitan ng aming barangay. Nakitang-kita ko ang kanyang paghihirap. Wala na itong saplot
at halatang hirap na dahil sa mga natamo niyang pinsala. Kaya pagapang na lang ito na pinipilit makalayo sa mga demonyong patuloy pa ring naghahalakhakan dahil sa ginawa nilang pambubugbog sa walang kalaban-labang lalaki. At ang ginawa ng isang demonyo ay binuhat itong si Mang Wancho ng walang kahirap-hirap at agad itong hinagis ng walang kalaban-laban sa isang naglalagablab na puro apoy na kung tawagin sa Biblia ay dagat-dagatang apoy, dahilan para bigla ang magdiyab at malusaw ang katawan ni Mang Wancho. Kaya lalong naghalakhakan ang mga demonyo na pinapanood ang kanyang unti-unting pagkalusaw. Kaya sa nasaksihan ay para akong napako sa aking kinatatayuan dahil sa di kapanipaniwalang senaryo na iyon. At napabaling ang aking atensyon sa isang paghiyaw ng isang babae. Nalaking gulat ko dahil hubot-hubad din ito at walang awang ginagahasa ng di higit sa 8 demonyo ang nagpaparao sa lupaypay nitong katawan. Nang makilala ko itong babae, nang mapabaling ang ulo nito sa direksyon ko, walang iba kundi si Aling Hilda. Nakalugar din namin. Nais ko siyang tulungan, ngunit anong laban ko sa mga demonyo na walang awang umaabuso sa kanya? Na hindi magtatagal ay ganun din ang sasapitin niya, tulad kay Mang Wancho, sa oras na magsawa ang mga demonyo sa kanya. Kaya bago pa ako makita ng mga nilalang na ito, at ako naman ang makuha nilang saktan, ay dali-dali na akong tumakbo papalayo sa lugar na iyon. Na biglang sa aking pagtakbo ay nararamdaman ko ang pag-uga sa dinadaanan ko. Hoy Mac, gising! Gumising ka! Ano ba, binabangungot ka? Kaya't pagmulat ng mata ko'y laking gulat ko at pasasalamat dahil nagising ako mula sa bangungot na naranasan. At nang magmulat ang aking mga mata, tumambad sa kinahigan ko walang iba kundi ang aking amain na si Tatay Mateo, na baka sa mukha nito ang labis na pag-alala. Nang nakaupo na ako sa higaan at batid na niyang kalmado na ako, ay dalian siyang kumuha ng isang basong tubig upang makainom ako at gumaan din ang aking pakiramdam. Buti na lang at sinilip kita sa kwarto. Nagkakagulo na sa labas ay tulog ka pa. Wika ni Tatay Mateo. Nagkakagulo? Bakit po, Tatay Mateo? Ano pong nangyari sa labas? Ang akin naman tugon. Naaktuhan kasi ng asawa ni Hilda at si Kapitan Wancho na ayun na nga, magkapatong sa mismo nilang kama. Hindi akalain ni Hilda na dumating na pala itong tunay niyang asawa na si Jomar na matagal nang nagtatrabaho sa abroad. Kaya ayun, nagdilim ang paningin ng asawa ni Hilda at kinuha nito ang pinakatago-tagong itak sa kusina at walang awang pinagtataga sila ng lalaki at inuna si Kapitan Wancho. Halos sumiwala yung ulo nito sa leeg dahil sa matinding pagkakataga at itong si Hilda ay walang habas ding pinagtataga sa katawan hanggang sa bawian ng buhay. Ayun tuloy ang napala nilang pangloloko sa asawa ni Hilda. Kaya ngayon, nasa kustodiya na ng mga kapulisan yung salarin. Pero siguradong makakalaya din yon, hindi kalaunan. Kahit niligay na niya yung batas sa kanyang mga kamay. Dahil naaktuhan niya ang ginagawang pangangaliwa sa kanya ni Hilda. Ang kwento sa akin ni Tatay Mateo, kaya pala ganun ang sinapit nila sa kamay ng mga demonyo. Dahil mga patay na pala sila. Nang dahil doon ay hindi ako nakapasok sa eskwela na afternoon class. Pagkat sumama ang aking pakiramdam dahil sa bangungot na naranasan. Mabuti na lang at nandyan ang Tatay Mateo na kahit hindi ko tunay nakadugo
ay hindi ako pinabayaan. First year high school pa lang ako noon nang namatay ang aking nanay dahil sa pneumonia. Si Tatay Mateo na ang nagtiyagang palakihin ako na nagsumikap sa buhay bilang isang jeepney driver. Kaya gano'n na lang kalaki ang utang na loob ko sa kanya. At ang aking ganti ay pinagbubuti ko ang pag-aaral na sa awa ng Diyos ay mataas ang nakukuha kong grado na labis kinatuwa ni Tatay Mateo. Sulit daw ang kanyang pagbabanat ng buto dahil hindi sayang ang pagpapaaral niya sa akin. Lumipas ang ilang araw, medyo unti-unti ko nang nalilimutan ang nangyaring senaryong iyon. Hanggang sa isang araw, nang mapadaan ako sa isang kalapit bahay namin, nakita kong may nakaburol. Walang iba kundi si Mang Berto. Dahil sa larawan nitong nakalagay sa mismong kabaong nito. Medyo konti pa lang ang mga taong naroroon dahil kasagsagan iyon ng katanghaliang tapat. Kaya matapos kong makapag-antanda ay mabilis na akong naglakad dahil baka mahuli pa ako sa eskwela. Bago pa ako makarating sa mismong highway upang makasakay ng pampasaherong jeep, ay may dadaanan pa ako na isang eskinita na di naman naabutin sa 3 minutong lakaran. Nang pagpasok ko sa eskinitang iyon, bigla ng lamig ang aking pakiramdam. At laking pagtataka ko dahil kasagsagan iyon ng katanghaliang tapat. Napatanong ako sa aking sarili, bakit ganun ang lamig sa paligid? Kaya tumingala ako sa kalangitan na baka lang nagbagong panahon na biglang kumulimlim at magbabadyang uulan. Pero ganun pa rin ang klima. Napakainit ng panahon. Kaya pagbaling ng ulo ko sa nilalakaran ko, ay laking gulat ko nang tumambad sa harapan ko ang kaluluwa ni Mang Berto. Walang ekspresyon na mukha nito na nakatitig sa akin at namumutla ang kanyang itsura. Kaya sa sobrang panghihilakbot at takot ay napaupo ko sa simentadong kalsada ng iskinitang iyon at ipinik ko ang dalawa kong mata na tila nanginginig pa ang buo kong katawan. Mukhang nabuksan na ata ang iyong ikatlong mata. Wika ng isang matandang lalaki na ngayon ay nakatayo sa harapan ko na kanina'y kinapwepwestuhan ng kaluluwa ni Mang Berto. At inabot nito ang kanyang kanang kamay upang ako'y makatayo sa simentong kalsadang aking kinauupuan. Nang tuluyan na akong nakatayo, tanging nabanggit ko sa matandang lalaki na tumulong sa akin ay salamat. Kaya nagmamadali na akong umalis upang makasakay na ng jeep patungo sa paaralan. Hindi ko muna inisip ang binanggit ng matandang iyon tungkol sa ikatlo kong mata. Dalayo ko munang maguluhan sa kakaisip kung ano ang ibig niyang sabihin. Ang importante ay makapasok muna ako sa paaralan. Nang kinahapunan ay tahimik lang naglalakad si Mac, kasabay ng ilang estudyante dahil tapos na ang maghapon nilang klase. At sa paglabas niya ng gate ay makikita ang mga tao na matyagang nag-aantay sa mga susunduin nilang estudyante. Nang may mapansin si Mac sa di kalayuan, isang matandang lalaki na nakatayo lang sa kabilang kalsada na nakatingin sa kanya. At dito muling naalala ni Mac na ang matandang lalaki na ito ang siyang tumulong sa kanya nung tanghaling tapat nang makaengkwentro niya yung kaluluwa ni Mang Berto. Kaya muli siyang nakaramdam ng takot at nagmamadali nang nagtungo sa sakayan ng jeep upang makauwi na. Sa araw-araw na pagpasok ni Mac, laging ganun ang nararanasan niya. Kaya isang araw ay kinumpronta niya na ang matandang ito. Nang pagkalabas ni Mac galing sa eskwela, ay di siya nabigo at nasumpungan niya ang matandang lalaki na nakatayo sa di kalayuan sa kanya. Kaya agad niya itong nilapitan. Nang ilang metro na lang ang layo ni Mac sa matanda, ay nagwika ito ng, "Iyo, alam ko na ang itatanong mo sa akin. Pero bago ko sagutin iyan,
ay nais sanang mahawakan ko ang ulo mo at may iusa lang akong orasyon upang magkaroon ka ng dungan na magsisilbing proteksyon mo sa mga iba't ibang uri ng elemento na unti-unti mo na ring makikita dahil nag-uumpisa nang bumukas ang iyong ikatlong mata. Pagkatapos umusal ang matanda, sabay hawak nito sa ulo ni Mac at umihip ang matanda sa kanyang bunbunan. Ganito yon, iho. Galing pa ako sa malayong probinsya ng Visayas. Sinadya ko talagang hanapin ka upang ipaalam sa iyo na may ilang buwan nang pumanaw ang iyong tunay na ama. Huwag ka sana magagalit sa akin, iho. Isa kasi ako manggagamot at antingero na tanging nakapasdang sa iyong tunay na ama. Na dati ring manggagamot pero pinili niyang umanig sa kaliwa at tuluyang naging isang malakas na mambabarang. Nais niya kasing kunin ang iyong katawang lupa upang mabuhay muli. Kaya nung isang araw ay binangungot ka dahil sa kanyang kagagawan bilang naging isa ng masamang espiritu. Kaya humiwalay ang iyong kaluluwa sa katawan mo at wala siyang awa na pinapunta ang kaluluwa mo sa impyerno upang sana hindi na makabalik ang iyong kaluluwa sa katawang lupa mo at siya naaangkin dito upang mabuhay muli. Salamat na lang at nagapan kang gisingin ng iyong tatay Mateo kaya hindi nagtagumpay ang kaluluwa ng iyong ama na sumanib sa katawan mo. Pagpapaliwanag ng matandang lalaki, natahimik lang na pinakikinggan ni Mac na wala namang nararamdamang kalungkutan nang malaman ang nangyari sa tunay niyang amang na mambabarang. Dahil puot at galit ang tanging nararamdaman nang sila'y abandonahin nito noong maliit pa siya. Kaya nakapag-asawa muli ang kanyang ina at si Mang Mateo ang naging katuwang nito sa buhay. Simula ng pangyayaring yon, na magpakilala ang matandang lalaki ito na si Tatang Esmundo. Ilang taon din siyang ginabayan nito at tinuruan din si Mac ng mga orasyon kontra sa mga elemento. At nung dumating ang tamang panahon, naisalin sa kanya ang kapangyarihan ni Tatang Esmundo at hindi na nito nakuha pang mag-asawa dahil lalo siyang napalapit sa Diyos. Kaya siya ay naging isang pastor nang matapos ito sa kolehiyo bilang isang inhinyero at tinihikayat ang bawat tao sa pamamagitan ng kanyang mga aral sa banal na kasulatan na iwaksi ang mga maling gawa dito sa lupa sa pamamagitan ng mga mabuting salita ng Diyos na taos-puso itong nagpapahayag na mahirap mapunta sa impyerno at doon nila mararanasan ang matinding pigati